Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli na naman po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong kumakalat na post. Post po ni Auntie Claire na tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President. At tinatawag din daw po itong reyna umano ng fake news, mga kababayan. Napakarami pong bansag dito sa USEC na ito. Ito po, pag-usapan po natin at komentuhan po natin. Ito pong kumakalat sa social media na kanya raw pong post, mga kababayan. Dahil nga po pinag-uusapan po ngayon sa buong mundo ang pagdakip po sa presidente ng Venezuela na si Presidente Nicolas Maduro, mga kababayan, ay baka daw po sumunod na ang Pilipinas. At ito naman po ang sagot sa kumakalat na post daw po o sinabi ni Yusek Castro, mga kababayan. Ayan po mga kababayan, ang kumakalat po sa Malacanang. Yan po ang pinag-uusapan na po yan sa social media, mga kababayan. Ayon po kay Yusek Castro, mga tambay, kung sakaling dakpin o kung sakaling dakpin rin ni si PBBM ng US military ni Donald Trump, ay nakahanda naman ang mga kapulisan sa Manila para humarang, mga kababayan. Yan po ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Ayon po kay Yusek Castro daw po, mga kababayan. Kung sakaling dakpin rin si PBBM ng US military ni President Donald Trump, nakahanda naman ang mga kapulisan sa Metro Manila, mga kababayan, sa Manila para harangin ito. Meron naman po nag-comment. Ayan po. Ano po sagot ng comment? Meron po nag-comment, mga kababayan. Ang sabi po ni Bas Weber, ang comment niya po, kung nahuli na si BBM ni President Trump, dapat kasama ka, Claire, para may vlogger siya doon sa kulungan. Yan naman po ang sagot doon po sa post. Dapat daw po kasama si Yusek Claire para daw po may vlogger, si Bongit o tinatawag na bangag ng kanyang ate, mga kababayan. Para daw may sariling vlogger si Bongit. Yan po, mga kababayan. Yan po, kung may katotohanan po yung post na yan na kumakalat sa social media, na talagang nagwo-worried po ang Malacanang, baka nga naman isunod na ang Pilipinas dahil nga po may issue rin po ng pulburon at coke si Bongit at tinatawag din bangag ng kanyang ate, mga kababayan. Kasi dito po sa mga statement na ganito, pag sinasabi mo kung sakaling dakpin din ng US si BBM, parang inamin mo na talagang gumagamit ito ng pulburon at gumagamit ng coke. Dahil yung presidente ng Venezuela ay yan po ang issue. Isa po yan sa issue nung presidente ng Venezuela. 'Di ba? Ano po issue niya? Pulburon, 'di ba? At laganap din po ang pulburon do sa bansa na 'yon, sa Venezuela. Doon po sa bayan ng presidente na si Maduro, mga kababayan, si Nicolas. Hindi po ba? At grabe din po ang krimen doon dahil may pagkadiktador. May pagkadiktador po yung Pangulo ng Venezuela. Hindi po ba? At grabe rin po, katalamak din ang pulburon doon. At ganun din po ang nangyayari sa ating bansa. Tumaas po ang pulburon. Dumami po ang pulburon lord sa ating bansa. At dumami ang adiktus sa pulburon sa ating bansa. Katunayan, pati po sa Malacanang noong nakaraang taon, mismo ang dating executive secretary na si Bersamin ang nagsabi na may nahuli, nakapasok mismo sa facility ng Malacanang, mga kababayan, mga pulburon na huli ng PSG. Kaya nga po ang tanong natin nung nakaraang taon, sino po ba yung nahuli na yon? Supplier ba yon? O kumukuha ng supply doon sa Malacanang umano?
Hindi po ba mga kabayan? Nagdadala ba ng supply o kumukuha ng supply? Yan po ang mga tanong natin nung nakaraang taon dahil may nahuli po ron sa loob ng facility ng Malacanang. Yan po'y pinatotohanan po ni dating Executive Secretary Bersamin na sinibak na rin po dahil sa issue po ng korupsyon. At hindi lang naman po pulburo ng issue ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Ano pa? Laganap na korupsyon, talamak na korupsyon, na siya po ang may accountability dahil siya ang Pangulo, siya ang pumipirma ng budget na ubod ng laki. Hindi po ba mga kababayan? Itinatago lang niya ang ulo niya sa korupsyon. Hindi po ba? Dahil nasa panig niya yata umano ang malalaking mainstream media. Pati ang makakaliwang grupo ay nasa panig na yata niya umano. Ganon din po ang mga men in uniform generals natin. Magmula yata sa PNP at AFP. Majority po yata umano na mga general ay nasa panig po yata ng presidente na gumagamit ng pulburon at coke ayon mismo sa atin niya. Kaya dito po mga kabayan, pagka ganito po makikita natin mga statement sa palasyo, sa pinalalabas nila at pinag-uusapan sa social media na si Bonget ay kung dadakpin ay handa naman daw po protektahan ng kapulisan. Pagka ganyang statement, ulitin natin. Pagka ganyan ang statement na makikita natin sa social media, 100% parang inaamin mo na gumagamit talaga ng pulburon si Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Dapat hindi ganyan ang statement. Di po ba? Kung yan statement na yan na kumakalat sa social media ay totoo, hindi dapat ganyan ang statement kung talagang hindi gumagamit ng pulburon at coke si Bonget. Hindi po ba? Dapat ang statement, hindi nababahala ang palasyo, lalo-lalo si Bonget. Dahil kailanman ay walang issue si Bonget na tinatawag na bangag ng pagka-pulboronic. Hindi po ba? Never. Walang issue. Hindi gumagamit. At wala sa itsura niya. Never mo makikita ang sintomas sa muka at pagmumuka ng kanyang pamilya ang sintomas na gumagamit ng pulburon. Never! Hindi po ba? Never mo makikita ang humunguwi at natitiyo ang muka, natitiyo ang balat at kay kapal-kapal ng foundation, makeup para po maitago lang ang kanyang itsura umano. Hindi po ba? Kasi walang nakikita eh. Hindi po ba? Kaya ito pong si Yusek na tinatawag na garbage in, garbage out at reyna rin daw po umano ng fake news. Ayon po sa Vice President, garbage in, garbage out daw yan. Di po ba? Siya lang po yata ang nagiging bulag sa katotohanan dahil po yata sa pakinabang umano. Dahil alam naman po natin, ang PCO ay isang damukal po ang pondo. Grabe po, bilyon po ang pondo ng PCO. At meron din pong issue ng korupsyon ng PCO. Hindi po ba? Meron din pong issue. Kasi yung isang broadcaster na natanggal po yata sa Channel 4, si Mike Abe, isa rin po sa nagpatotoo na grabe rin daw po ang korupsyon dyan. Umano, ayon kay Abe. Hindi ba? Kaya nga po ang ating bansa, dinala po ng mahigit 3 taon at mag-4 na taon na sa pulburon, sa korupsyon, at sa pamumulitika. Kaya sila po ay nagwo-worried. Baka sila ang isunod ni President Donald Trump na galit po sa pulburon. Di po ba? Nililinis ni Donald Trump isa ang pulburon sa kanyang bansa, sa kanilang bansa. At ganun din po ang mga pulburon lord. Kriminal, pati nga mga illegal
Di ba? Yung mga walang mga papeles, dokumento na tinatawag natin nung araw ay TNT, tago ng tago. Hindi mo ba? Kasama po yan sa kanyang paglilinis sa kanyang bansa. At ganun din po, mga kababayan, kinukundina din po ng Presidente ng Amerika ang kawalang hiyaan at katarantaduhan umano ng ICC. Hindi po ba? Kaya nga po isang damukal na sanction at pati ang Russia, 'di ba? Gusto na ipakulong ang mga prosecutor diyan. Inaidagdag lang po natin. Yan po mga kababayan, ang kinababahala raw po ayon sa social media. Nababahala po ang tinatawag na reyna ng mga fake news umano at tinatawag na garbage in, garbage out. At tinatawag din daw pong isa rin daw pong aso umano. Dahil sanay na sanay daw pong kumain ng suka. Dating kritiko ng mga Marcos, ngayon po, humihimod na rin daw po umano. Katulad daw po nung pambansang asong ulol. Totoo po ba kayo? Totoo po ba yun? Parang sila Dilima? Parang sila Hontiveros? Parang sila Kiko? Hindi po ba? Parang sila Bam Aquino? Parang mga makabayang black? Mga kain suka umano? Mga kababayan. Yan po mga kababayan. Pasensya na po, nadagdagan po at humaba po ang ating komento. Pasensya na po, patawad po. Yan po ang ating kinomentohan na kumakalat po sa social media at pinag-usapan na parang inamin na ni Castro na talaga umanong gumagamit ang kanyang boss ng pulburon. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, thank you po sa mga nagko-comment. Like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng tulong. Shoutout po. Shoutout po sa inyo. Kay Eric Hershaw ng Canada. Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Si James Aris ng United Arab Emirates. Si Annie Jo. Ako si Pilam. Si Gayat Siena, si Tatay Nick ng Canada, at si Balance Vision TV. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung dalangin at dasal po natin, magkaisa po tayo, pagsamasamahin po natin ng ating buong sambahanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte, nawa tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan, mga kababayan, at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Ingat po. At sa muli po mga tambay, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!